Ang problema nitong sasakyan, bigla daw humina yung arangkada niya. Nang pinacheck niya daw sa ibang mekaniko, ang sabi daw kailangan ibaba yung EGR, intake manifold, tsaka yung throttle body. Nakatsyempo naman siya, libre ako, kaya pinacheck niya sa akin. Ayun nga, nung chinek ko, sabi ko sa kanya na kahit na malilisan ko yung throttle body niya, tsaka intake manifold, o kaya yung EGR niya, kung may diferensya naman dito sa fuel filter, hindi naman iigi yan. Ang kailangan dyan, dito ka muna sa basic, siyempre bago ka magpagawa ng malaking trabaho. Sa pagkalas naman ng fuel filter assembly dito mga boss, madali lang. Meron siyang dalawang fuel hose, tapos meron niyang clamp, gagamit ka ng plier, ilihis mo lang yung clamp, matatanggal mo na itong dalawang hose niya. Tapos dito naman sa ibabaw niya, meron siyang socket wire. Ayan, bubunutin mo lang kung nakita nyo. Tapos sa may gilid naman, ayun, yung nasa baba, meron isa pang socket wire dyan. Mga sensor po yan mga boss. Kung nakita nyo kanina, may tinanggal ako ng bolt na number 12. May kasamang plate yun na nag-lock dito sa fuel filter para hindi siya mabunot. Tanggal na. Pwede ko na ngayon siyang bunutin. Paangat. Dahan-dahanin nyo lang yan mga boss kapag tinanggal nyo yung fuel filter. Medyo maganit kasi dahil nga sa alikabok na mga kumapit sa gilid niya. Ayun ang reason kaya ganyan. At pag okay na, pwede mo na ngayon yan luwagan. Sa pagluwag yan, nakaroskas lang yan mga boss. Pakaliwa, pihitin mo lang siya ng pakaliwa. Ayan ang katotong ginagawa ko. Basta kung medyo kulang man ako sa mga sinasabi, panoorin nyo lang sa ginagawa ko mga boss. Tapos iaangat nyo siya dahan-dahan. Gawin yung balance yung pag-angat niya dito sa upper pump. Huwag yung bibiglayin, baka masira naman. Kaya dapat alay lang. Parang inihilot-hilot nyo lang sa dahan-dahan. Matatanggal din naman yan. O, diba? Tanggal na siya. O, ayan na ngayon yung fuel filter niya pag tinanggal nyo. Ang kwento dito ng may-ari, bigla daw umilaw to yung sa water separator niya tapos nagbara. Humina na yung hatak. Paano ba naman nung pinalitan sa ibabaw binuksan lang tapos pinalitan na lang ng filter, hindi man lang nilinis itong lagayan, yung housing, wala nang linis-linis yan. Basta na lang inilagay yung bagong fuel filter. Tapos in-schedule para sa linis nga daw ng EGR, intake manifold, tsaka throttle body. Sabi ko, natural, hindi rin magbabago yun kasi hindi man lang nilinis yung lagayan. Ang mangyayari nun, yung dumi nandun pa rin sa loob. Parang ang nangyari, tinanggal lang yung nag-warning light. Pero yung hatak, ganun pa rin yun. Siyempre, kung nilinis mo yan, katulad ng ginawa ko ngayon, nilinis ko yan mga boss, diba? Linis. Tapos pwede mo nang ilagay itong bagong fuel filter niya pag malinis na siya. At saka yung o-ring, nakita nyo naman kung paano ko na ilagay mga boss. Lahat yung pinalitan ko. At gaya ng dati, bago nyo ilagay yan, meron siyang arrow dito sa housing. Ganon din dito sa upper pump niya. Ayan o, ayan din yung arrow. Ang gagawin nyo lang naman dyan mga boss, pagtatapatin nyo lang yan. At pag nagtapat na sila, ang gagawin nyo is ipipress nyo yung upper tsaka yung housing. Kumbaga sa ipipress nyo, ididiin nyo silang sabay. Medyo gagamit kayo dyan ng kaunting lakas at kung makikita nyo, ayan yung ginagawa ko at pag okay na, tingnan nyo mga boss, di ba pasok na siya? Ngayon, pwede mo na siya ngayon i-roscas katulad ng dati. Sa pag-roscas naman yan mga boss, huwag kang mag-alala kasi kusa yan titigil. At merong arrow yung roscas na itatapat mo sa upper pump at saka sa housing nitong fuel filter mo. Ayan yung tinuturo ko Ayan, magtatapat yan tapat sila, di ba? Pag okay na, bago mo ilagay, punasan mo. Tapos yan tinuturo ko, yan yung gatla na yan. Ilapit ko para mas makita nyo. Ayan, gatla yan, di ba mga boss? Ilalagay nyo yan dito. Ipapa-slide nyo siya dyan. Itutusok nyo kumbaga. Pero medyo kakapakapain nyo pa rin kahit na alam nyo na siya. Huwag nyo agad itutusok bigla kasi mamimisalign lang. Dapat sentro ka talaga bago mo siya itulak na pababa. Katulad ng ginawa ko. Ayan, ganyan. Di ba? Kinakapakapa mo lang siya. At pag okay na, ayan yung plate niya mga boss, yung kinuha ko. Iipit nyo dyan sa gilid. Ayan inipit ko yan dyan Tapos lalagyan mo siya ngayon ng bolt na number 12. Ang niyan, purpose niyan, para itong fuel filter assembly mo is hindi siya umangat o kaya gagalaw-galaw. Ilapit ko, ayan Parang nakaipit lang yung plate na yun para hindi mabunot itong fuel filter nyo. Siyempre naman, para naman hindi mabunot yung plate, ayun yung maglalak sa kanya, yung number 12 na bolt. Higpitan mo lang yan boss ng maayos, okay na yan. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong fuel hose na isa. Yung isa lang muna mga boss kasi mag-pump ka dyan. Ayan yung fuel hose, galing yan ng tangke. Tapos ipapump mo siya ngayon. Pag nakita mong wala na siyang hangin, buo na yung diesel na lumalabas, gaya niyan. Pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. At syempre, pag nilagay mo yung fuel hose mo, meron niyang clamp. Siguraduhin mo naman yung clamp mo, may ilagay mo siya ng maayos. Hindi pwede dyan yung pwede na. Kailangan maganda yung pagkakaklap niyan para hindi siya pasukan ng hangin. Kasi pag pinasukan ng hangin yan, kundi ang papalya, titirik ka. Basta mahalaga, may ilapat mo siya ng maayos. Tapos ibump mo siya ulit para sigurado ka na wala na nga siyang hangin. Mapapansin mo pag wala na siyang hangin mga boss, matigas na yan, ipump.
Ganun lang mararamdaman mo dyan. At pag okay na, ilagay mo na yung mga socket wire na binulot mo dito sa fuel pump mo. Ayan, may isa dyan. Tapos dito naman sa ibabaw, may isa rin. Pag nilagay mo na, ipump ko ulit para sigurado. Ganun ako kasigurista mga boss pinapump ko ulit. Maganda na kasi sigurado sa sureball. Para pag in-start ko, di ba? Click. At dahil umistart na mga boss, huwag niyo pa rin kalimutan na ipump pa ulit siya para sigurado suporta yun na kahit man magkaroon ng hangin, may suporta ka na napump mo siya ulit, di ba? O tapos pwede mo na nga i-road test kung totoong mahina na ba siya humatak. Kasi nga, nanggigigil na yung gustong gumawa dito Ang masakit, biglang naging okay. Yung inaano ko na MF. Yung iba nga, hanggang ngayon nagtitext kanina saya, i-schedule na natin. I-schedule daw, tapos pwede daw home service. Kahit na hindi na daw ako mag-additional ng home service. O di ba kung wala kang alam, gastos ka. Ito, EGR na naman nasira. Hindi naman EGR tulin Kita mo, 60 pa lang yan. 60 pa lang Nakita nyo naman kahit maliit yung daan, konting tapak lang, ang lakas umarangkada. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!